Kung hindi ka kumita, wala kang kinalaman, ba't ka nagsuoli ng pera? Good point. Oo nga naman. I mean, common sense, di ba? Oo. Okay. Saka naman nakakita na nagsauli ng pera bilang patunay sa kanyang good faith, sinceridad para maging isang state witness, and then sasabihin mo, doon sa affidavit, hango po sa akin napanood rin at nabasa, baby girl, sinasabi ni Alcantara na wala akong kinalaman dito at lahat na may pakana nito, yung mga nasa ibaba ko lang. Yun po, basically, Arias Doctrine na naman po ang sinasabi dito. At ang nag-break po ng balitang ito, bigyan natin ng pagkilala ang Billionaire News Channel, kung saan po sinasabi nila na may kopya ho silang nakuha noong pong recantation, yung affidavit po nitong si Boss Henry Alcantara. This will create so much speculation, ano ho mga kapatid, at mga agam-agam nga itong balitang ito na hindi kinukumpirma ng DOJ. Pero kung isipin mo naman yung abogado ni Alcantara, parang asa naman ang logic nun? Bigla kang aatras, magbabawiin mong kwento mo, nagsauli ka ng pera bilang patunay na sincere ka at pag-amin na nagkamali ka. Hindi po. So ngayon, paano ka lulusot kung sakasakali? Maliban na lamang kung may mga umano ay kumausap at may mga binabalak sila. May something, kumbaga. Okay? Ano pang magandang balitang ihatid mo, magandang baby girl? Eh talaga bang merong magandang balita tayo maihatid? O ang ating Pangulo daw po ay nakaalis na ba? Papunta po sa United Arab Emirates para po sa kanya working visit. Oo, Okay. eh well, ang Sige. pinakahuling balita ko tungkol dun sa Pangulong Marcos Jr. ay sinasabi ng palasyo na kung meron man daw maghahain ng impeachment. Impeachment na. Oo, laban Okay. sa Pangulo. Sige. Na malamang baka galing dito dun sa nahuli natin nakausap na si Professor Michael David San Juan, kasi sinasabi nila ang mga kasamahan po nila bukod dun sa impeachment case na ihahain laban kay VP Sara Duterte, meron din daw pinag-aaralan against sige. Marcos Jr. So tignan po natin. Pero mukhang hindi po ito nang gagaling sa kanila. So para sa kanila pong hanay. Sa grupo po ng Makabayan, wala pa hong ganun pong balita. Meron lang pong si Congressman Irisi lang ho ang nag-anunsyo na meron na hong kumakausap sa kanya para po dito sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pero wala pa ho tayong detalye Hindi dyan. pa sigurado. Kumbaga. Okay. Oo. Ngayon mga kapatid, well, una, kung may basihan po at may basihan, sige po, kasi bahagi po yan ng ating demokrasya at ng ating pong proseso. Ang ating po lamang dito, ito hong implikasyon nito sa ating lahat, no? Sa usapin po ng ekonomiya, sa usapin po ng uncertainty, sa takbo po ng governance, yan po ang epekto niyan. Pero yan po yung bahagi nga ng proseso. Tama. So hintayin po natin yan kung sakasakali po, kasi nga ang balik ng sesyon ay sa Enero 26 pa. Matagal-tagal pa. Alright, yung pong kay VP Sara, yung di po sinasabi po ito, Makabayan lang nagsasabi na mukha daw pong magkahain ng panibago kung papatayin na po ng lubos ng Supreme Court ang una pong impeachment complaint. But again, mga kapatid, yan po ay bahagi ng proseso. Tama. Ito ngayon ang bahagi ng proseso. Anong proseso? Ngayon po, siguro ngayong araw na ito baka magkaroon po ng development. Ano po, kasi nga po, balita over the weekend at ang nag-break po ng balitang ito, bigyan natin ng pagkilala ang Billionaire News Channel, kung saan po sinasabi nila na may kopya ho silang nakuha noong pong recantation, yung affidavit po nitong si Boss Henry Alcantara na nagsasabi na binabawi niya na ang kanyang lahat ng mga salaysay sa Senate at yung kanya pong sinumpaang salaysay na isinumite sa DOJ at kanyang idinidetalye ang mga sinasabing nangyari pong kickbackan sa mga proyekto po sa kanyang distrito, dyan po naman sa lalawigan ng Bulacan. Mga kapatid, ano po? Yan po ang pinakahuling balita dito po sa usapin po ng ating pagmamasid sa flood control scandal na ito. Kung inyo maaalala, baby girl, May kinuhang dyaryo ang aking partner. Tinanggal po ang kanyang headset at magsusuot ng panibagong antipara. At ito'y isinuot na muli ang headset at hinawakan na po ang dyaryo. Yes, kung inyong partner. maaalala mga kapatid, Oo. itong si Boss Henry ay nagsauli na po ng pera sa gobyerno. Bilang bahagi po, kasi nga ang siste, matapos po yung nangyaring mga pagdinig and then pumasok po yung Kapaskuhan, wala na po tayong balita, di ba? Nung Friday nga nabanggit ko,
yung pong ating pong pagiging sabik sa mga informasyon tungkol po dito sa mga kaso sa flood control scandal na ito. At tayo nga po ay sabi ko nga kung sana nga magkakaroon ng investigasyon nga sana ulit ang Blue Ribbon Committee para po yung mga hindi sumipot ipatawag na at magkaroon din tayo ng update dito ho sa mga kasong ito kasi nga din pong ombudsman nagsabi din po na hindi sila makapagbibigay ng karagdagang pong mga informasyon muna, di po ba? Meantime, and then yung DOJ po naman din, wala rin pong inilalabas na informasyon. Bagamat ang DOJ over the weekend, pinabubulaanan ito kasi wala pa daw po silang natatanggap na copy. Ano sinasabing affidavit po na binabawi na nitong si Henry Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay at mga testimonya in the Senate. Kung inyo maaalala, nagsauli na po mga kapatid itong si Alcantara noong pong buwan ng Nobyembre ng 181.37 million pesos cash po ito. Tama. Okay, yun daw ho'y bahagi ng kanyang kabuuang 300 milyong piso na umano'y kinita sa kickbackan sa mga proyekto. Pagkatapos po ng 181 million na iyan, meron siyang isa na ulit mga kapatid na 110 million. Hindi ho, practically 110 million muna po ang kanyang isinauli noong November and karagdagang 71.37 million para mabuo yung 181.37 million na kanyang isinauli. So sabi nga po ni Senator Ping Lacson sa kanyang panayam, hindi naman daw automatic na mawawala na pong saysa yung kanyang mga unang ikinuwento kasi nga yun po naman na ginawa niya under oath. Pero ho, yung perjury na yan, baka ho, mahirap kung doon lang tayo sasandal sa kasong yun kasi nga po ang kanyang penalty hindi ho naman kabigatan. Pero kung iisipin din po naman natin, saka naman nakakita na nagsauli ng pera bilang patunay sa kanyang good faith, sinceridad para maging isang state witness and then sasabihin mo doon sa affidavit, hango po sa akin na panood rin at nabasa, baby girl, sinasabi ni Alcantara na wala akong kinalaman dito at lahat na may pakana nito yung mga nasa ibaba ko lang. Yun po, basically Arias Doctrine na naman po ang sinasabi dito. Ako lang taga-approve niyan, naisahan ako, inaprubahan ko. So kung hindi ka kumita, wala kang kinalaman, ba't ka nagsoli ng pera? Good point. Oo nga naman. I mean, common sense, di ba? Oo. Okay, sige. Pero ito nga, sinasabi din dito ni Senator Ping Lacson over the weekend nung pumutok po itong balitang ito, mga kapatid, kahit para po bawiin ng dalawa, either ni Alcantara o nitong si Bryce Hernandez, yung kanila mga affidavit na nagdidiin po sa mga opisyales ng gobyerno at mga mambabatas kaugnay po nitong flood control controversy, ang sinasabi ni Senator Ping, hindi otomatiko na makakapagpabagsak po ito o tapos na agad ang kaso dahil yung mga pahayag na ibinigay po sa komite hindi naman daw po yun stand alone. So nangangamba kasi yung ilan. So ibig sabihin ba niyan kung nagkaroon man ng recantation na ngayon nga po itinatanggi nitong Department of Justice, tapos na ba ito? Absuelto na ba itong mga napangalanan ni na Alcantara? Hindi pa naman daw. Yun ang sabi po ni Senator Ping. Yun ang kanyang binibigyang diin na hindi matatapos yan kung totoo man na mayroon nga pong recantation na hindi natin sure totoo ba talaga o ano ba dahil ang DOJ ay tumatanggi. This will create so much speculation, ano ho, mga kapatid, at mga agam-agam nga itong balitang ito na hindi kinukumpirma ng DOJ. Pero ang isa pong Billionaire News Channel nagsasabi na nakakuha sila ng kopya at may panayam din po sa abogado nitong si Senator Joel Villanueva na nagsasabi nga daw po na ito nga, binabago po yung kanyang salaysay. So, siguro ngayon, palagay ko ho, nararapat na ang Estado, ang DOJ, ay lumabas at magsabi, at maghayag ng katotohanan dito o kung sila po'y magde-deny dito, mga kapatid, siguro pabulaanan nila yung sinasabi pong affidavit na nakuha ng ilang pong media entities. Okay, mga kapatid, ano po, anong inyo ko yung maalala, nabanggit nga natin, sa tagal kasi, di ba? Ako may mga usapin na kasi itong si Bernardo hindi pa nagsasauli. If you sa ating pagkakaalam wala pang kasi ang DOJ lagi, no? Meron silang press conference, right? At mayroong pong bulto ng pera, yung sinasauli, nakikita natin yan. Sa panig po ni Bernardo, wala pa pong ganun ako naaalala so far. So, mga kapatid, dito po kasi
yung gusto nilang pag-apply sa Witness Protection Program, maging testigo ng Estado na maa-absuelto ka. Yun ang gusto nilang mangyari, absuelto totally sa lahat ng pananagutan. Maaaring sabihin ng iba na, baka siguro nung sila po'y nag-a-apply at nagsoli ng pera, hindi pa rin pinabibigyan kasi nga hindi naman ikaw list guilty eh. Di po ba sa prinsipyong ito ho ng pagiging state witness? So dahil sa ayaw pagbigyan, ganon, babawiin ko na lang ang aking kwento. Pero kung isipin mo naman yung abogado ni Alcantara, parang asa naman ang logic nun, bigla kang aatras, magbabawiin mong kwento mo, nagsauli ka ng pera bilang patunay na sincere ka at pag-amin na nagkamali ka. Hindi po. So ngayon, paano ka lulusot kung sakasakali? Maliban na lamang kung may mga umano ay kumausap at may mga binabalak sila. May something, kumbaga. Okay? Okay. Napaka-importante po ng isyong ito sa mga nagmamasid po at naghihintay po ng accountability and justice sa pangyayaring ito. Ang laki po, ang laki po din ng effect nito. Maaring sabihin po natin na hindi, tuloy pa rin ang kaso. Yes. Pero ngayon, yung kredibilidad, nito pong testimonyang ito, nila Alcantara. Si Bryce Hernandez nga, nagsoli din po ng mga kotse, di po ba? Ng mga sasakyan. Bilang patunay po yung kanyang Lamborghini at saka yung kanyang Yukon Denali bilang sign of good faith. Ang laki po ng effect nito sa kredibilidad ng mga testimonya ng mga taong ito sa gagawin pong preliminary investigation. Okay, so yan po ang isa sa ating pag-uusapan maya-maya po sa ating pong programa. And hopefully nga po makakuha tayo ng pagpapaunlak ng panayam dito ho sa isyong ito. And tayo nagagalak naman sa pagsasabi, girl, itong si Senador Ping Lacson na itutuloy nila next Monday ang Blue Ribbon Committee hearing at may mga ipapatawag sila doon, ng mga tao na hindi sumipot nung una. Kagaya daw po nitong si Secretary Bonoan. Nasa na ba siya ngayon? Mukhang hindi pa umuwi. At ito daw pong si Trigib Olaybar daw ho ay papatawag din. Di ko lang alam kung nabanggit pati itong si Maynard Nuke kung sakasakali. Oo, partner, sa dami talaga ng characters dito sa flood control project. Minsan nalilito na tayo. By the way, itong si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nag-turn over siya ng bank account worth 7 million pesos sa AMLAC. Yun lang yun. Yun lang po yun. Yun pa lang ang kanyang i-turn over. Other than that, wala na po. Tapos meron din nagbalik itong si ex-DPWH NCR Director Gerald Opulencia. So apat pa lamang po ito kasama itong binabanggit ni Manong Ted na si Bryce Alcantara, maging si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ay, sumasakit yung ulo ko sa dami nila. Ang tanong lang dito ngayon, anong katotohanan? DOJ, magparamdam kayo ngayong araw na ito. Pagalawin niyo po ang baso. Ano ang katotohanan sa isyong ito? May bumaliktad na ba? Maganda rin kasi nga dito, sana makapanayam natin itong abogado nitong sila Alcantara at nila Bryce at maging ni JP Mendoza. Sige, mga kapatid kayo ba interesado pa dito sa isyong ito? Ay, oo naman. Baka naman din naka-interesado? Hindi pwede, hindi natin po pwedeng bitiwan yan. Kayo kasama doon sa mga nagsasabi na walang din mangyayari dyan. Ay, kung ganun po palagay ko, kung gano'n, di patuloy lang sila. Kumbaga, di po ba? Wala rin po talaga mangyayaring pagbabago. Anyway, sige po.